Uy, magandang, umaga, tanghali, gabi. Gabi na ho rito sa Pilipinas. I think mag-i-11 na po. Natapos na po yung live streaming ng pagdinig, yung proceeding po sa International Criminal Court kung saan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nandun upang sagutin yung mga charges against him. No? Malinaw po na ang ipinataw sa kanyang krimen tungkol sa crimes against humanity. Ibig sabihin nito, yung mga pagpatay na naganap nung panahon ng kanyang panunungkulan between 2016 to 2019. Kung matatandaan ninyo, ito po yung uh, period na pinaglandakan ng dating Duterte administration na sila po ay magsasagawa ng anti-drugs campaign na kung saan ay di umano ay mahigit on record sa Pilipinas mahigit 3 or 6,000 yung napatay, pero dito sa ginagawang pandinig ay mas mababaho doon yung sinasite. Bigyan ko lang ho ng una ng analysis muna kung ano po yung naganap po ngayon. Yung naganap po kasi ngayon ay pagkilala lamang doon sa katauhan ng inaakusahan. So, tatlo yung naging rules dyan. Una, tinanong ng ating Pangulo kung ano ang kanyang buong pangalan, ano ang kanyang birthday, tapos yan siya pinanganak. Ibig sabihin, kinukumpirma lang ho ng korte, ng International Criminal Court, kung tama o hindi yung tao na nakuha nila sa Pilipinas. Okay? So, dinidetermine yan. So, hindi yung katulad dito sa Pilipinas. So, kasi, ang procedure natin, kaya parang minsan nagtataka yung mga tao, bakit ganun muna, no? Dahil ito po ay simbolikong pagpapahayag ng korte na sila ay may jurisdiction na doon sa taong nakuha. So, kinakailangan ho nilang i-identify yun kasi malay nyo, baka nakuha nila ibang tao, di ba? So, kaya kinakailangan gawin ho talaga ng korte yon, ipakilala muna. Ngunit hindi nga ito arraignment. Kasi sa atin sa criminal procedure natin may tinatawag tayong arraignment. Doon sa arraignment to kasi ang pagkakaiba nito simple. Doon sa arraignment, kaya ina-arraign yung tao dahil may finding na yung ating prosecutor, yung mga piskal. Nagkaroon ng preliminary investigation. Doon sa preliminary investigation na ginagawa dito sa Pilipinas, ang ginagawa, pinapatawag ho yung mga parties, yung nag-akusa at inakusahan. Haharap yan sa prosecutor at ang prosecutor magdedetermina kung sapat ho ba ang ebidensya para sampahan ng kaso yung tao. So kapag nagkaroon na siya ng finding na gano'n, kanya pong ipafile yan sa korte at ang judge po ang magsasabi, mag-uutos na magpakita doon yung taong inaakusahan, pati yung mga nag-aakusa. So, doon sa unang pagdinig na yon ng korte, ay babasahan ng charge din yung tao at siya po ay magpapahayag kung sa tingin niya siya po ay guilty o hindi. So, ang tawag ho doon, arraignment. Yung nangyari ho ngayon, hindi po arraignment yan. Pagpapakilala pa lang, identification pa lang ho yan ng yung tao na nahuli nila o dinala na huli nila sa facility nila ay tama. Ito po yung tamang tao. So, and then pagkatapos nun, ay sa September ho nga na, pagkakarinig ko kanina, September 23 ho ba? 21, 23? Na kung saan ay formal na pag-uusapan doon sa pandinig na yon yung kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at kung supisyente yung ebidensya para maipagpatuloy yung kaso. So ibig sabihin nito may ilang buwan na binibigyan ng korte ito pong mga lawyer ng ating dating Pangulo para makapag-prepare. Ngayon, wag niyong akalain na ipinagkakait kasi parang kanina
nag-attempt ang dating Executive Secretary Salvador Meldaldea, yung kaklase po at valedictorian di umano, na kaklase ano ng ating dating Pangulo, na sabihin kung ano po yung sirkumstansya ng kanyang paghuhuli. Bagamat tinanggap po yan, yung manifestation na yan ng Council ni Duterte, however, dahil hindi po yan yung topic kasi ng proceeding eh. Kasi yung proceeding na yun, kinikilala pa lang si Duterte. So definitely, hindi nila didingin yun. Ikalawa ko kasi, may pagkakatatangka na i-postpone yung hearing o i-postpone yung proceeding. Na nireject din ho ng korte dahil siyempre hindi naman ho yung subject matter ng proceeding. Ang proceeding na yan, simple lang. Ikaw ba si Duterte? Anong birthday mo? O para matiyak kung siya ngayon, o anong birthday mo, saan ka pinanganak? Etc. Ganun lang ho yun. Kumbaga nag-a-assume lang ho sila ng jurisdiction doon sa tao. So, hindi siyempre sila didiligdan kung ano yung circumstansya ng arrest niya. Kaya lumalabas ho na medyo hindi po pa alam ng Council Duterte na si Meldaldea yung procedure. Pero sa totoo, sa tagal na ho yan, na tagal-tagal, di ba? Ilang taon ho nilang diniderang ICC, di ba? Well, come here. No? Katayin ko kayo dito, etc. etc. Oh, ayan o ngayon. Hindi pala kayo preparado. Oh. Kumbaga, ang akala siguro ninyo ay katulad nung proceeding din sa Pilipinas na pwede ka magmosyon sa korte para mabigyan laya kaagad yung inaakusahan, yung kliyente. It seems na hindi ho ganon. Dapat sumunod kayo dun sa process. At kataka-taka din sapagkat makikita nyo po na ang lawyer na si Harry Roque, siya po ang kauna-unahan, no, na Filipino lawyer na accredited ng ICC. Surprisingly, mukhang hindi ko alam kung nag-counsel si Harry o hindi. Sapagkat sa totoo lang, lumalabas ho na parang ek-ek tayo doon. Ek-ek yung naging presentasyon ni Salvador Meldaldea. No, na obvious na hindi niya alam yung rules. Dahil ang simple-simple lang rule, pinakomplika, nag-raise doon ng iba-ibang issue na alam naman siguro niya bilang lawyer. Kasi basic eh. Alam naman siguro niya na hindi nga yun yung topic o subject ng proceeding. Na improper, na erase mo yung mga ganon. Yung kunyari, nahuli si ng illegal, etc. etc. Hindi nga ho yun yung purpose of the proceeding. Ang purpose ng proceeding ay makilala lang kung tama o hindi yung Ikatlo ho, mukhang nagkamali ho sila doon, yung lawyer ni Duterte. Bakit kamo? Sinabi na niya kung ano yung depensa nila. Depensa nila napaka-flimsy, no? Na parang mitigating na lang halos yung sinasabi niya na kasi matanda na yan, etc. etc. Samantalang hindi lumulusot eh. Paano hindi lulusot? Mga yun, Europeo. Napaka-OA niyan when it comes to checking the health, checking the conditions of their accused. No? Alagang-alaga nila yan. At katakataka lang ho, no? Ewan ko sana may mga video ako eh. Pero yung mga dating video natatandaan ho ba kung gaano katapang ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte when it comes to mentioning even the very name of the ICC and even the prosecutor, si Prosecutor Khan, no? Kumbaga, sobrang tapang nila, come here, no? Investigate here, etc. etc. Pero makita niyo dun sa itsura ng ating dating Pangulo, parang hinang-hina na hindi ko alam kung nagpapaawa siya o hindi, pero bago naman siya idinala dyan di ba, ang tapang pa nga nilecturean yung mga
si General Torre, yung mga pulis at mga augmentation force na pumunta sa kanya para sunduin siya at para dalhin nga doon sa eroplano, di ba, ang tatapang nila, si Hanilet nga nampukpok pa ng cellphone sa isang pulis. Samantalang sinasabi nila na mahal daw nila ang pulis, mahal lang nila ang military. Pero kapag sila na pala ang nuhuli, pupukpukin nila sa ulo. Minura-mura pa ng anak ng dating Pangulo, itong si General Torre at ng mga kapulisan, no? At talagang, ewan ko kung anong hinihintay nila, bakit hindi pa, alam naman ni Mendel de na obstruction of justice na yung ginagawa niya. Nagde-delay sila, no? Samantalang simpleng-simple lang naman ho yun, no? Gadalhin lang ho naman siya dun sa dapat niyang kalagnan. At ito pong hearing na to ay na-resolve din yung issue ng dalawa, no? Unang-una, issue ng jurisdiction. So, hindi na ho yan ma-raise ng mga lawyer ni Duterte. Ngayon, doon sa pangalawang pandinig sa September, baka ma-erase yung issue ng due process, no? Yung pagkakahuli sa kanya. Pero makikita niyo na ho, doon pa lang sa pagkakasabi nitong si Joanna Motok, yung judge po, yung lead judge dito sa hearing na ito kay Duterte, mukhang may hint na, no, na maaaring ma-struck down yung argument ng due process. Sapagkat mismo sinabi niya na binasahan daw ng Miranda rights itong si Duterte at yung minimum requirement, no, ay napuna naman, which is naintindihan ng akusado yung ibinasa sa kanya na Miranda rights, naintindihan niya na siya ay kinaakusahan ng ganitong krimen. At yung mere na pag-oo niya doon, ibig sabihin yan ay nakumpleto na ho yung pagsasilbi sa kanya ng warrant of arrest. So hindi kayo na kailangan na mayroong written document na ipapakita sa kanya. Hindi ko katulad sa Pilipinas, ang procedure kasi dito is that kung meron kang search warrant o yung mga police may search warrant, no, bago makapasok sa property mo, kailangan lang ipakita yon. Same as with the arrest warrant. Nangyayari lang ho yan na walang search arrest warrant dito kapag continuing crime o kaya may nakita kagad yung isang authorized person o isang pulis halimbawa o kaya maski isang civilian na may nagaganap na krimen, ay pwede na ho yan na kunyari nakita niya isang tao may pinapatay na sinasaksak. Kinakailangan ho yan, umaksyon ka agad. So, hindi ka naman kailangan, teka muna, habang sinasaksak mo, punta muna ako sa prosecutor, reklamo muna kita, tapos mag-apply ako ng warrant of arrest para sa'yo. Hindi po. Sa batas ho natin, pagka ganyang may nakita kang kaagad-agad, pwede mo nang basahan ng Miranda rights siya, kaya hulihin nyo para ma-stop yung ginagawa. So, ibig sabihin, hindi na natin dapat pag-usapan pa kung legal o hindi yung arrest warrant sapagkat sangayon po sa ICC nasatisfy po nila yung requisites, no, ng isang legal arrest. So hindi na ho yan. Politically speaking, ano bang ginawa nilang tactic? Ang ginawa nilang tactic gusto nila i-delay. Pero sa totoo lang ho, kung ako ang lawyer ng ating kagalang-galang na presidente, hindi na ako gagawa ng mga dilatory tactics yan. Bakit? Kasi the more that you do it, mukhang ganun ang nangyayari may tendency yung ICC na ganun, the more you do these dilatory tactics na sanay yung ating mga lawyer dito sa Pilipinas, the more onerous for your client. Bakit? Mas tatagal siya doon sa kulungan. Di ba? So, mas mabuti ho, pag-aralan na maigi yung mga kaso, gumawa ho sila ng legal strategy na naaayon doon sa kanilang analysis ng kaso at i-present agad-agad. Kasi sabi ko nga, ang ating Pangulo sa March 28 ba yan, 26, siya po ay magba-birthday, mag-80 years old. So time is running against him.
So, baka mamatayan sa kulungan. Mas maganda ho na bago siya mamatay, kanyang linisin muna yung kanyang pangalan. So the only way possible for them to do that is through a application of a strong defense. Strong defense. Patunayan niya na wala siyang kinalaman doon sa mga nangyaring pagpatay. So, yan po yun. Mukhang ginagawa nitong mga to ay political, hindi legal. Ibig sabihin, isipin mo, i-raise mo yan sa unang hearing na alam mo namang sa totoo, papakinggan ka, pero isi-stack down nila. I-raise mo na illegal yung tapos hindi siya nabigyan ng adequate medical care at kidnapping, kunyari. Alam mo naman, improper. Improper yun eh. Hindi nga yan ang subject na ng proceeding as Judge Motok said, no? So, political. It seems na ang audience nila, mukhang ang strategy ng mga Duterte ay i-solve tong legal conundrum ni dating Pangulo through a political solution. Ano yung political solution na yun? Siyempre, gabitin na naman ng taong bayan para sa isang move against the government. Okay. Sagutin ko na ho yan. Hindi ho yan magiging solusyon dun sa legal problems ng ating dating Pangulo. Bakit? Kasi nasa jurisdiction na siya ng Hague. Magpalit man ng pamahalaan at i-request man ng pamahalaan through the Supreme Court, no, na siya ipalayain, hindi na ho mangyayari. Kasi meron ng proper jurisdiction. So, hindi po solusyon dito sa problemang legal ni Duterte na palitan ang ngayong administrasyon o maggantihan. Hindi po yun ang solusyon. Ang solusyon dito ay hindi gantihan. Ang solusyon ay hindi kudita o hindi revolusyon. Sapagkat wala akong mangyayari dyan. Ang mangyayari lang dyan ay, sige, mag-revolusyon tayo, ibalik natin ang mga Duterte through the Sara Duterte, siya maging Pangulo. So, maggantihan na naman ho yan. So, hindi matatapos eh. Diba? Nag-gets nyo yung point? Hindi ho matatapos yung gulong to kung tayo po, ang mga mamamayan, ay papayag na magkaroon ng change of regime. No? Wala hong, kasi magagantihan na naman yan. So, si Marcos naman ngayon, makikita natin doon sa ICC. Healthy ho ba yan sa atin? Ay, hindi po. Sapagkat magiging continuing destabilization yan. Nakapekto sa mismong pamumuhay natin. No? Alalahanin nyo sa bawat gulo, political dito, nangyayari sa Pilipinas, sino ang tinatamaan yan? Tayo mga mamamayan. Anong pagtatama niyan? Dahil sa kawalan ng gobyerno o sa kahinaan ng gobyerno, anong unang-una nyo matatama sa inyo? Yung matataas na presyo ng bilihin. Dahil wala ngang gobyerno na poprotekta sa atin o magsasabi na mataas o hindi yung presyo ng bilihin. Ikalawa, yung disruption ng public utilities or services. Yun po yung isang niyan. Ikatlo, yung pagpapahina ng ating mga security forces, no? Totoo na naman sa mga rebelde, yung ating mga security forces to a point na magwi-weaken yung ating national security. Tapos yung pang-apat yan, siyempre, yung mga institusyon makaapektuhan. No? So ang payo ko lang sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na dyan sa camp ni Duterte, wag niyong gawing political, itong legal. Kasi legal na ito eh. International law na po ang involved dito. Hindi naman so this is not a political thing. So wag niyong politikahin at focus lang tayo dun sa eventually anong pwedeng pagkakaisahan natin. Yun po sana yung panalangin ng isang mamamayan na katulad ko, no? Matapos na itong gulo. Sa totoo lang. Maraming salamat.